ang bira ni Ligarda. Ah, ito! Oo nga, maganda to. Skyflakes with Yung kay Pinito. Senator Lauren Ligarda. Sarap Sige, nito. sige, sige. Kahit anong ibahatong. Skyflakes, asahan mo. Maganda to, Sir Leonardo. Maganda to. Mag-masters daw si Marcoleta, sabi ni Ligarda. Eto na. Maganda to. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Supalpal ni Lauren si Marcoleta. Napahiya. Napahiya na naman si Marcoleta. Ano ba to? Sunod-sunod ang mga ano dito, mga bloopers ni Marcoleta. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, itong si Marcoleta, tama yung sabi ni Senador Ping Lacson. Eh bakit magalit siya? Bakit daw galit sa kanya kay Ping Lacson? Itong si Senador Marcoleta. Kung siya naman ay nababash, ibig sabihin talagang negative yung mga atake sa kanya sa social media at kahit sa mainstream media ay negative ang mga komentaryo sa kanya, kasalanan niya 'yon. Kasalanan ni Marcoleta kasi ay masyado siyang kung ano-anong pinagsasabi niya kung ano-anong pinagsasabi niya tulad noon. Ay di ba matagal niyang sinasabi na yung West Philippine Sea, imbento lang daw natin yan. Wala naman yan sa mapa natin, wala namang coordinates tayo dyan. Magkatapos na naman, ang sinabi niya na naman, yung Kalayaan Island Group, pwede na nating i-give up yan kasi nasa labas naman yan ng ating exclusive economic zone. Ngayon, binabawi niya yon. Ang sabi niya, hindi naman daw siya nagsabi na i-give up yung Kalayaan Island Group. Pero mayroon na naman siyang bago ngayon. Mayroon na naman siyang bago. Ang sinasabi niya na naman, hindi daw si Cloma ang nakadiscover o nakadiscover ng Kalayaan Island Group, yung Spratlys. Hindi daw si Cloma ang nakadiscover niyan, yung Kalayaan o yung Pag-asa Island na yan, yung Spratlys, yung Kalayaan Island Group, hindi daw si Cloma. Mali daw si Senador Ping Lacson diyan. Kasi sabi daw ni Senador Ping Lacson, ang nakadiscover niyan ay si Cloma. Isang Pilipinong negosyante na nakadiscover niyan. Dapat daw i-correct si Senador Ping Lacson yan. Ay kaya lang sabi ni Senadora Lauren Ligarda, daw yan dapat daw mag-aral muna si Marcoleta nang mag-take daw kahit lawyer siya, pwede siyang mag-take ng General Staff Course, GSC. Kasi sabi ni Senadora Lauren, siya tapos daw niyan. So, kayo po, it's never too late to take up GSC. It's never too late to take Masters in National Security. Provided Maski matikan na abogado na kayo. Controversial na naman itong statement ni Marcoleta. Lahat niya na lang kini-question Lahat niya na lang kini-question. Kini-question niya yung West Philippine Sea. Kini-question niya yung Kalayaan Island Group. Tapos ngayon na naman yung tungkol kay Cloma, kini-question niya na naman. Lahat niya kinakalaban. Kinakalaban niya si Commodore J. Tariel. Kinakalaban niya si Professor J. Batongbacan. Kinakalaban niya si Senador Ping Lacson. Kinakalaban niya si retired Senior Associate Justice Carpio. Mayroon pa nga siyang discussion na naman ng isang araw. Sinabi niya na naman, alaga daw yung retired Associate Justice ng Korte Suprema. Sinurrender daw ang ating 243 ba yan? Square ilang nautical miles ba yan? Na teritoryo natin. Kaya daw yan? Dapat daw talaga panagutin yung retired na yan, Associate Justice ng Korte Suprema. Hindi niya man pinapangalanan, pero alam naman natin kung sinong tinutukoy niya dyan. Si retired Senior Associate Justice Carpio. Tapos na naman ngayon, mayroon na naman siyang bagong issue. Yang tungkol na naman kay Cloma. Kulang na lang sa kanyang direktahan siyang sabihan ni Senadora Lauren Ligarda na hindi na pag-aralan namin yan. Gusto mo mag-aral ka ng mag-aral ka sa General Staff Course. Ganon yung pagkakasabi sa kanya. Hindi pa naman daw too late na mag-aral kahit abogado siya, pwede siyang mag-aral sa General Staff Course ng AFP.
para daw malaman niya yan. Iniiba sana ni Loren Legarda yung issue kasi talagang binibira ni Marcoleta si Ping Lacson. Ay yung mga bira niya na yan kay Ping Lacson, makakarating na naman kay Senador Ping Lacson, magagalit na naman sa kanya, mapipiko na naman sa kanya. Bakit ba lahat na lang niya kini-question? Kini-question niya yung West Philippine Sea, kini-question niya yung Kalayaan Island Group, ngayon naman kini-question niya naman si Cloma. Ano na nga yan tanggap na yung bagay na yan. Diyos ko po, Rudy. Na si Cloma ang nakadiscover ng Kalayaan Island Group pero hindi niya naman pwedeng i-claim yan na kanya. Siyempre ang magki-claim ng mga ganyan estado, state. Ngayon dahil sa nagawa na yan ni Cloma, naging basis yan ng Pilipinas para i-claim yan. Kaya nga mayroon tayong Presidential Decree 1596. Kumbaga, finormalize natin yung claim natin dyan. Pero, yung pagkiklaim natin dyan sa Kalayaan Island Group, sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596 sa panahon ni Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang naging basis niyan, unang-una, yung pag-discover niyan ni Cloma. Nire-recognition at si Cloma naman, sinurrender sa gobyerno yung claim niya niyan. Yan yung pagkakaalam natin na facts ng na yan. Yan din yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Ngayon, kinukontra yan ni Marcoleta. Ang problema sa pag-question niya ng kung ano-ano, lahat na lang kini-question niya, parang kinakampihan niya ang China, pinapahina niya pa yung ating claims. Yan ang problema dyan kay Marcoleta. Sa halip na palakasin mo yung ating positions, yung ating claims, pinapahina niya. Pero sasabihin niya dyan, hindi siya traitor sa Pilipinas. Sasabihin niya dyan, hindi naman siya, pinapalakas niya pa nga daw ang claims natin. Paano pinapalakas? Nagkikreate ka ng kaguluhan, kalituhan. Nagkikreate ka ng duda. Samantalang tanggap na natin yan. Tanggap na natin yan. Tanggap na natin ang West Philippine Sea, tanggap na natin yung Kalayaan Island Group, tanggap na natin na si Cloma ay nakadiscover ng Kalayaan Island Group na yan. Tapos ngayon lahat niyan kini-question, and yet sasabihin niya, wala naman daw siyang masamang intensyon. Anong walang masamang intensyon? Kahit pag-aano ka sabi mong wala kang masamang intensyon, ang nagiging resulta ng ginagawa mo ay masama. Yun. Yun lang. Bunyog, Oh, Lord. halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Alright. Salamat, Attorney Enzo. Nakadalawa tayo. Punta naman tayo kay Attorney Rene Bueno. Wala nang intro. Rene Bueno. Nakita ko to kanina habang